So andito na naman tayo sa aming munting manukan. Ngayong araw gagamutin natin yung ating mga may sakit na sisiw. At ituturo ko po sa inyo kung paano magamot ng malala na yung sipon at saka yung sinisipon pa lang. In just 3 days guys sigurado po gagaling po ang inyong mga manok. So ito po yung aming Rhode Island Red na lalaki. Tandang. Ayan. Ang laki na. Ayan. At kung ikaw ay bago or napadaan lamang sa aming munting channel at meron din pagkahilig sa pagmamanok please do subscribe dito sa aming YouTube channel. Yan po ay malaking tulong sa paglago ng ating channel at patuloy lang po tayo sa pag-upload ng ating tips and tutorials dito sa pagmamanok. At huwag nyo rin po kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating bagong i-upload na videos. Maraming salamat guys and happy farming po. So let's go guys, gamutin na po natin itong may sakit natin na Buff Orpington at saka Golden Lace Orpington So dito guys chine-check ko po talaga isa-isa kung meron pong may sakit dito sa ating Buff Orpington at saka Golden Lace. Ayan guys, so aamuyin lang po natin yung ilong niyan guys, kasi kapag meron po tayong maamoy na malansa or meron po tayong makita na parang namamasa po yung ilong nila, is sigurado po meron po yung sipon. At yung sintomas naman po guys ng may sipon is singkit po yung mata or na may bukol po yung bandang ilong. So yan po yan, yung sintomas po na ganun guys is meron po yung sakit. Kaya i-check po natin kaagad at gamutin po natin para maagapan po. Kasi minsan po kapag hindi nagamot yung mga sipon yan is nagpapatuloy po yan bilang coryza na sakit. So meron ako nakita dito guys na Buff Orpington natin na ayan parang merong nana or namuo na yung sipon sa kanyang ilong. So yan guys, kapag malayo ka talaga, kapag hindi mo chinek ng malapitan, siguradong hindi mo talaga mapapansin na may sipon yan. Kaya mas maganda po na i-check po natin ng malapitan at saka amuyin po natin yung ilong. Ayan guys, so ang gagawin lang po natin dito is yan guys, pipisilin po natin yung ilong niyan para po lumabas yung sipon niya dito sa bandang mata niya, dahil naluluha po yan guys kapag may sipon. At kung kapag naman guys is pinabayaan natin yan, yung luha niya is namumuo po yung sipon at bumubukol po yung mata niya. Kung makikita nyo dito guys, pisilin lang po natin yan yung ilong niya. At meron po diyang lalabas na sipon. Ayan guys. So nakita nyo naman guys is lumalabas yung sipon niya. Yan yung gawin lang natin guys para po lumabas yung mga nasa loob po na sipon. So after nyan guys is may makikita po tayo na namuo na sipon. So magkabilaan guys yung pipisilin natin na ilong guys kasi minsan po same na ilong po is meron pong lumalabas na sipon at meron din po na sa kabila lang po yung may sipon. So para makasigurado is yung dalawang butas ng ilong yung pipisilin natin guys para malaman natin kung same ba ang merong sipon. Okay, ayan guys, so pisilin lang po natin guys. Ayan kung makikita nyo guys, grabe talaga yung sipon nitong ating Buff Orpington. Buti talaga at nagche-check tayo, kasi minsan kapag hindi po tayo magche-check, sayang naman po ang pag-aalaga, sayang po yung oras natin dito sa pag-aalaga ng Buff Orpington. Isa pa naman ito sa pinakamahal dito sa aming farm. So ito po ay nakakahalaga ng 300 po yung presyo niya sa sisiw, day old po, at saka 3.5 po yung kanyang RTL. So ito guys, lalagyan ko po ng tanda sa paa para po malaman ko kung sino yung may mga sakit. So lalagyan po natin yan guys para hindi po tayo malito sa paggamot. At may numbering po yan guys, kaya hindi po tayo malilito sa
gamot sa kanila para ma-identify po natin yung na-inject na at yung hindi pa. So ito po yun guys, yung panggamot ko. Kumuha lang po tayo ng syringe dahil 2 months pa lang po itong ating sisiw na Buff Orpington is 0.2 lang po guys, para hindi po masyadong masobrahan sa gamot yung ating manok. So ayan guys, kunin lang po natin yung hangin ng syringe. At saka kapag nasa exact 0.2 na guys, is pwede na po nating i-inject yan. So ito din po yun guys, yung ginagamit ko sa mga breeders ko. So bali guys, medyo nahihirapan ako dito dahil nga ay ako lang yung nagbi-video at saka ako lang din po yung magtuturok. Wala po tayong tagahawak. So medyo nahihirapan po ako. So ito guys, yung ano po natin is sa dibdib po, dahil sa dibdib is meron po yung laman, is doon po natin i-inject yung ating gamot, para dahil dyan po guys is marami po dyang ugat yung ating manok, mas madali pong kumalat yung gamot. So after po natin maturukan yan guys, is hilutin lang po natin yung naturukan na laman ng ating manok sa dibdib. Yan, hilutin lang po natin guys hanggang sa kumalat po. So ito naman guys yung ating Golden Lace Orpington na may sipon. Kaya ito guys ay kailangan natin gamutin, baka mamatay. So ayan guys, ito rin nilagyan ko na ng palatandaan para po hindi po tayo ulit malito, para ma-identify po ulit natin kung sino na po yung nagamot natin o kung sino po yung may sakit. Dahil ito guys, ihihiwalay po natin guys sa mga kasama niya, baka mahawa din po yung iba nating mga manok. So bali dito guys, sa paggamot ko dito is medyo nahihirapan talaga ako kasi pumapalag po ang ating mga sisiw. So ito guys is same process guys, medyo sa laman po ng dibdib guys natin ituturok. Ayan. So dyan po natin ituturok guys at hilutin po natin para kumalat. So good day guys, dito tayo ngayon sa kulungan ng ating Buff Orpington at saka Golden Lace Orpington dahil nagkasakit sila nung nakaraan. So mag-update tayo ngayon kung ano ng status nila. So kung gumaling ba ang ating Buff Orpington at ang ating Golden Lace Orpington. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang epekto ng ginamot natin. So bale ito guys yung ating ginamot nung nakaraan. Ito ang ating Buff Orpington na nagkasakit nung nakaraan. So kung makikita nyo guys, ito yung meron po yung tanda sa kanyang paa. Ayan, dahil kung makikita nyo sa video guys, meron po ako nilagay sa paa nila para malaman ko po kung sino yung ginamot natin, kasi nasa pito rin po yung ating Buff Orpington dito. So kung makikita nyo guys, so ito yung pinisil ko yung ilong at saka kinamot ko. Ayan, kung yan pisilin natin yung ilong guys kung meron pang sipon. Ayan guys, wala guys. Ayan guys, yung sa kabila guys, pisilin natin. Ayan guys, walang lumalabas. So ito guys, consider natin na magaling na ito. Pero guys, kapag 1 day lang nakita nyo na or pinisil nyo sa ilong na walang sipon, pasundan nyo pa rin ng turok, kasi possible na bumalik yung sipon. Mas okay na 3 days straight yung pagturok para sure talaga na wala na sipon. So ito guys, okay na, walang sipon. So bali tatlo ito sila guys. Yung isa is meron pang sipon at gagamutin natin ngayon, at saka yung isang glue natin na nagkasakit din. So ayan, titignan natin kung gumaling na yung glue. Yung glue pala guys, ibig sabihin yun, ibig sabihin ng glue is Golden Lace Orpington. So ito
ito guys yung ating Golden Days Orpington. Ayan. So kung makikita nyo guys is meron pa yung parang sipon-sipon sa kanyang tuka. Against the light kasi yung ano yung ating video. Ito guys, so inipit ko lang yung paa para ma-focus po na makita nyo na wala na siyang sipon. Yan. So bali guys, nakikita nyo ano, na parang sinipon talaga siya. Ito yung ating Golden Days Orpington guys na ginamot. So ito guys, so kung makikita nyo guys sa kanyang tuka is meron pang parang bakat ng sipon. So ito kasi guys yung ginamot natin. So titignan natin ngayon kung gumaling na siya. Ito yung sa kabila guys, para makita nyo talaga. Yan o. So yan yung ano niya ng sipon na hindi na po basa yung umano ng sipon sa kanyang ilong. So titignan natin guys sa ilong niya kung meron pa pong sipon yan. So ayan guys, oh. Wala guys. Okay na. So gumaling na ito. So bali pasundan lang po natin ng turok ulit guys para mas gumaling. So ito po yung patunay na ito po yung ginamot natin. May tanda po yan sa paa. Ayan. Ayan yung tanda niya sa paa guys. So ito ya guys, okay na to. Yung isa naman. So ito naman guys, yung isa nating glue na ay isang nating Buff Orpington na kinamot. So meron yung tanda guys. Ayan. So tatlo kasi ito silang sinipon. Bale ito titignan natin kung gumaling na ito. Ayan siya guys. So pipisilin natin yung ilong. Ayan mo guys, so meron pa siyang sipon. Ayan. So meron guys, oh, kung makikita nyo parang meron basa sa ano ko, sa kamay ko, sa daliri. So meron pa itong sipon guys. So bali ito guys is gagamutin ulit natin. Ito guys is same process lang po. Ayan. So gagamutin natin ulit to guys. Ito kasi guys yung kanyang pa dibdib, yung kanyang V shape is ito dito banda. So ayan guys, oh. So dyan po natin ituturok yan. So hindi po pabaon guys na kagaya po ng ganito guys. So pabaon ng ganito. So pag ganito guys, pa-slide lang po guys, yung nasa laman lang po nakatusok yung injection. At saka unti-unti lang po yung pag inject natin guys dahil nasasaktan din po yung mga manok. So dito po banda guys. Ayan. So itutusok lang po natin ng ganito guys. Pa-slide po guys ha. Wag pong paganon, pa-slide po. So bali guys, yung ginagamit po namin dito is injectable po sa mga manok na gamot. Kahit simpleng sipon lang is nag-i-inject po talaga ako para sure po na gagaling yung ating manok. Dahil po minsan kapag gumagamit po tayo ng powder na gamot sa sipon is sobrang tagal ng epekto sa pagaling ng ating manok. So kapag nung una kasi nagtry ako ng
nung powder is sobrang tagal ang epekto. So madami po ang namamatay na sisiw at saka manok. So sa sisiw naman po is hindi po ito required, pero kapag 1 month to 2 months is pwede naman po siyang gamitin. At ano ko na po, based on my experience din po is gumagaling. At saka sa paggamit nito guys is naka-indicate naman po sa manual. Kapag ganito po yung nabili nyo, yung maliit lang, ito guys, dyan sa loob is meron na pong instruction na nakalagay kung paano siya gamitin dito guys. Pagkatapos ang pangalan po nito is Bacterid. Alin yung ginagamit kong gamot dito guys is Bacterid. Ito yung ginagamit ko. So ito ay nagkakahalaga ng 250 sa halaga sa ano lang na 10 ml. Pero yung nagtanong ako ng 100 ml, yung 100 ml ko kasi dito guys naubos. So ganito yung 100 ml nyo guys, sobrang laki. Ayan, Bacterid. So ito yung maliit. So ito guys, nakakahalaga ito ng 1,050 yung isa nito. So ito is 250. So hindi pa available yung sa nabilhan ko kanina, is hindi pa available itong 100 ml. So dito muna ako kasi kailangan natin mag-inject agad, kasi kapag lumala yung sipon ng ating manok is mag, mag papatuloy po yan. Pagkatapos is magkakaroon po yan ng coryza. So hindi na po natin yung mapipigilan, at saka sigurado mamamatay po ang ating manok. So mas maganda po na mag-inject po tayo nito, Bacterid. So kailangan na po natin ng ng injection or syringe. And then ang pagturok po nito guys is dito sa dibdib, bandang dibdib. So sa bandang laman nitong dibdib. Pagkatapos is yung niya, yung kailangan lang natin dito na sa pag-inject yung niya is 0.2. Sa 0.2 lang po guys. Kasi pag ay yung yung pag sa breeders is kailangan po guys is 0.5. Yun yung ginagamit ko. Depende po sa bigat ng manok, kasi minsan po kapag sobrang bigat or 5 kilos na po is pwede po natin mag 0.8. At depende din po sa lala ng sipon. Kapag sa akin po is 1 day po gumagaling na po sila. And then kapag dito sa breeders is kagaya ng RIR, hindi po sila masyado kabigatan. So ginagawa ko is 0.5, na po yun, equal na po yun hanggang sa kahit gaano sila kabigat. 0.5 lang po talaga ako. Kahit breeders pwede kayo magturok ng ganito. Na-test ko na din po ito at wala namang epekto sa pangingitlog nila. At may epekto lang po kapag nagpatuloy yung sakit nila, mag-stop po sila sa pangingitlog. So ito po yung ginagamit ko, 0.5 sa breeders at saka 0.2 sa 2 months and 1 month. So bale hanggang dyan lang po guys. Sana po nakatulong po ang aking munting tips sa inyo, at sana po maging epektibo din po sa paggamot ng inyong mga manok. Dahil sayang din po kapag namatayan po tayo ng manok, sayang po ang oras at sayang na sayang po ang manok. So hanggang dyan lang po guys, sana nakatulong, at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa susunod natin na mga uploads. Happy farming guys, and good luck po sa ating lahat.